Hello, hello sa inyong lahat. Ayan, bumalik na ang inyong tipording. Magluluto ako ngayon ng sauteed chicken breast with bell pepper. Ayan, una kong ginagawa ay lilinisan syempre ang manok. Pero, um, paalala lang sa inyo yung mga hindi pa marunong maglinis ng manok. Napakarami kasing taba ang manok. So, ang ginagawa ko dyan, rock salt talaga yung pinapanlinis ko para matanggal ko at kumapit agad-agad yung taba sa mga singit-singit ng manok. Ayan, maliwanag na kolesterol ang manok, ang taba ng manok. Kaya walang maibubuti or maidudulot na mabuti ang taba. Kahit may chicken, ano yan, yung chicken skin, tinatanggal ko talaga siya. Ayaw ko talaga yung kasama pag ako'y nagluluto. Ayan, tingnan nyo, napakadaming taba, di ba? Ayan, chine-check ko pa rin talaga, napakadami pa rin ng cholesterol niya. So, yan, ang dami, di ba? Kaya ikay na ikay, kailangan tanggal talaga lahat ng mga taba doon sa manok. Ayan, eto, ginagawa ko diyan ay hinihiwa ko na siya, ni-strip ko na. Pahaba ang paghiwa or paggayat sa chicken breast. Ayan, hiniwalay ko nga pala dito yung buto, at gagamitin ko yun para sa sopas next time. So, huwag nyo itatapon kasi magagamit yun. Ayan, naglagay ako dito ng wine. Yung wine na nilagay ko dito ay yung San Mig apple lang yan, mga kaperding. Ayan, 4 na kutsarang oyster sauce. Ayan, naglagay din ako ng 2 kutsarang cornstarch.
2 kutsarang soy sauce. Nagplasto ako dyan kasi gusto ko ng makulay siya. So, nagplasto ako bali 4. 4 tablespoon of soy sauce ang nailagay ko lahat. Ayan. Haluin lang natin ng maigi para pantay-pantay yung suot ng mga condiments na nilagay natin. Maglagay din nga pala kayo diyan ng 2 tablespoon ng olive oil, or kung walang olive oil, ng simple mantika para hindi siya dry, kasi naglagay ako dyan bago ko i-rest. And then naglagay din ako ng 1 pinch of salt. Yan, tas haluin lang natin ulit. Yan, nagsalang ako ng mantika. Pinainit ko na yung kawali. So, and then, rest ko muna yung ating ginawa kanina. So, i-rest lang natin ng 5 minutes. Yan, binalikan ko yung kawali kanina. So, naglagay ako dun ng melted butter. At inilagay ko na yung nilas natin chicken breast. Make sure na haluin natin siya kasi para hindi masunog. And low heat lang ang gamit natin siya. Then cover up nyo lang. Stay nyo na mga 2 to 3 minutes, then open nyo ulit. Check nyo, syempre dapat baliktarin natin or stir natin dahan-dahan. Dapat ma-achieve natin yung golden brown. And then make sure na luto siya, kasi meat yan, dapat luto talaga siya, lutong-luto. Then cover up lang ulit kasi hindi pa siya luto. And then, pag inopen nyo siya ulit, make sure na titikman nyo para sigurado tayo na yun ay luto na. Yan. Luto na siya. Ayan, mga ka-Ate Pordeng, for sure magugustuhan nyo tong aking inventong ulam kasi napakabango niya. Magugustuhan nyo talaga pag sinunod yung recipe ko. And then, isinalin ko muna sa isang lalagyan. Hindi ko na rin hinugasin yung kawali kasi ito ko na rin iluluto yung ating
bell pepper. Yan, naglagay nga pala ako ng 2 tablespoon ng oil dyan. Kasi yung oil na tira na kanina ay hindi na sapat. So, maglagay ng 2 kutsara. And then, i-fry ko na nang mabilisan yung yan. Binalik ko sa low heat mga kapurde. So, ilalagay ko yung bawang. Ginamit kong bawang dyan ay ayan, 4 cloves ang ginamit kong bawang dyan. Tapos, inilagay ko na yung bell pepper. Pwede nyo dagdagan yung bell pepper kung gusto nyo mas marami, much better. Pero sa akin kasi, sa isang kilo, ganyan lang gusto kong dami ng bell pepper. Pag sobra naman, hindi naman din. Kasi magiging okay yung lasa. Pero yung, depende sa prefer nyo kung gusto nyo mag-add up ng bell pepper. Sa akin, ang ginamit ko, 2 bell pepper lang. Then, yung kanina, ilalagay na natin yung luto ng chicken breast. Sobrang bango nung nga pala nito, mga kapuding. Habang niluluto ko to, ang bango niya kasi gawa ng mga sigurado kong matitibigyan. Ayan, luto na. Isinalan ko na nga siya lalagyan. At ako'y gutom na. Ayan, kain tayo. Ayan, gumawa ko ng gelatin para dessert. Tuturo ko naman sa next time kung paano ko ginawa. Yun lang, ingat ang lahat.